Oh, hiram tayo ng video kay Gossip Central ah, video ni Gossip Central, mag-subscribe po tayo sa kanya. Itong si Auntie Claire talaga, no? Mahina sa English, sa una pa lang ng cum laude yan, cum laude. Bawang. One bar exam. Take one lang daw siya, take one. Ang kapal talaga ng mukha magsabi, no? Cum laude. Mahina sa English. Pag na binanata ng mga reporter na diretso English, wala na. Hindi na niya maintindihan. Iibahin niya yung sagot. O panoorin natin na Gossip Central. Ibahin niya. Makapagsinungaling lang at maidepensa ang sarili niya. Ano ba yan, Gossip? O eto, panoorin nyo. Yung mga kaklir, huwag kayong kukurap. O, sumusuporta sa kanya. Na nakita ko kasi dito kay Banat Boy. nakita mo kay Banat Boy? Talaga ba, Banat Boy? Yan yung pinapanood mo, ante? Si Banat Boy? Ay, kaya naman pala. Birds of the same feather belongs to the same bird. Ilang beses na yan na nasunog. Suki na yan ng community na sinusunog yung katangahan ni Banat Boy. Diyan ka nakikinig. Kaya naman pala. Yun tungkol doon sa sinabi ko. Tapos sinabi pa niya na wrong grammar. Sige nga, patunayan mo nga ngayon. Huwag kang magsisinungaling, ha? Well, anyway, ayoko na nga sana sagutin eh. Pero parang Ayaw mong sagutin, pero nag-live ka para dyan. Tapos ang sabi mo dito, propagandist strategist, puro iyak, hindi ka makamove on. Pero ikaw, yung nagtatapik ngayon, so sino hindi makamove on? O sige, move on tayo. kailangan ko itong i-share sa mga kaklear. Bobobohin na naman kayo mga kaklear. Kung totoo ba yung sinasabi nila na nabanggit ni Banat Boy. Ganun You put something to me. Yung ba yung English mong, ay nako, you put something to me. Ako si Banat Boy. So Ako si Banat Boy, laging sunog ang katangahan. kay Banat Boy, so niya take upin ko nga. Sige nga. So, mga kaklear, ito yung tinitake up nila. Diba? When I said, you're putting something to me. You're putting something to me. Tama ba yung English mo? Yung grammar? Cum laude yan Cum laude. Take one bar exam Clear. Cum laude ka. You're putting something to me. Okay. You're putting something to me. To me. To me. Tandaan nyo yan To me. Ba? Okay. So, kaya mo yan. napaka galing naman nila para sabihin nilang wrong grammar yun mga kaklear. Sige nga. Patunayan mo. Tatatawa ako. Umiiyak na si Si Auntie Claire. Iyak niya. Iiyak na yan. You're putting something to me. Iiyak na yan. Mong bobo sila. Pero wag kang magsisinungaling ha. Please lang. Diba? Yan, AI. Punta tayo dito. Sige. Ano ba yan? Kamot ka ng ilong Pag may problema yan, galit yan, ganyan yan. Kamot ng ilong. Galit yan. Pagal. Dito muna tayo sa general. Okay. Okay?
Kasi general ha, is pinapalabas nila. Diba? Sila yung magaling. Hindi. Hindi nila pinapalabas na sila yung magaling. Bobo ka lang talaga. Bobo ka lang talaga. Cum laude eh. Ngayon lang ako nakarinig, nakakita sa video na ano. Cum laude, bobo. Bobo sa English. Bobo naman talaga yan. Mahina sa English yan na napapanood ko. Ah, mahina sa English yan. Ito tayo sa AI. Ito naman ang pwede Google. Kala ko ba dapat hindi yung Google ang ang reference, but Google ka na ngayon. Dan Fernandez ka na din. check eh. In a legal context. In a legal Oh. Nasa legal context ba kayo nung nag-uusap kayo ni Ma'am Malu Tigia? Parang hindi yata. Diskusyon yun eh. context, mga kakilala. Sige, pagbigyan. The phrase, "you're putting it to me," is an acknowledgement of the formal statement, "I put it to you," Oh, I put it to you. Oh, sige. which is used by a lawyer during cross-examination. Nagko-cross-examination ka ba? Nagko-cross-examination ka ba? Nung panahon yon, hindi naman, di ba? Oh, sige. Hindi naman ba? Hindi naman, di ba? Yusek Claire, ayusin mo yung ano mo, ha? Sige. To suggest that a particular fact or interpretation of events is true, especially when the lawyer believes that the witness is unwilling to admit it. Witness ba si Malo? Hindi naman. Unwilling ba siyang mag-admit? Hindi naman. Diba? Sige. I put it to you that you were in fact at the restaurant across town when the crime occurred. Ba't hindi mo ginamit yung I put it to you? But you're putting something to me ang ginamit mo. Kung I put it to you pala dapat. Hindi ba yan ang kasinungalingan nyo? Ito na. Diba? In a non-legal, everyday context, you're putting me on is an informal expression used to indicate that someone does not believe what is being said. Okay? Pero what I use is, you're putting it on me. You're putting it. Yun na. What? Ayup ka talaga. Ayup ka. Tigas ng mukha mo. Auntie Claire. You're putting on me. You're putting something on me. Ano ba yan? Tigas ng mukha mo. Ayup ka talaga. Ayaw mo pang amining mahina ka sa English eh, ha? Sinungaling ka. You're putting it on me? What you use? Ulitin natin. Ulitin. Para maliwanag. Iniba na niya. Expression used to indicate that someone does not believe what is being said. Okay? Pero what I use is, you're putting it on me. Oh, what I use it is you're putting on me. On me. Ayup ka. Binago mo na, ha? Ayup ka talaga. Ang tigas ng mukha mo, ha? Papilter ka pa. Hayop ka. Ngayon, on me na, ha? Meron akong video. Hayop ka. Tigas ng mukha mo, Auntie Claire. Meron akong video. Yung nagkasagutan kayo ni Malu Tigia. Hayop ka. Sinungaling ka. Hayop ka. Okay? On me. Hindi na to me. Okay. Puntahan natin yung video. Ano ba talaga ang sinabi niya? You're putting something to me or you're putting something on me? Napakasimple, ha? Balikan natin to. Gutesa siguro, alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. At saka Bakit yung naman sa akin pamilya niya. bibintang? Baka kayo may alam. Sabi nga niya, baka. Tapos nag-react ka na kaagad. Kayo naman kasi kakilala Hindi, yan. ikaw ang nasa gobyerno. Alingkera talaga, di ba? Kaya, ay nako. May video ko niyan. Akala mo nasa kalsada eh. Nakikipag-away. Hayop talaga.
Nasa TV yan ha, nasa interview. Ang kapal talaga ng mukha talaga. Walang modo, bastos talaga yan. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Ay, Mga hindi ko kaalyado alam yung kung sino nag-present sa nag-present. kanila. Please do not Hindi accuse kami me. nag-present Palengkera mode. yan. Baka kaalyado nyo nag-present. Ayan ang propaganda. Yan ang propaganda. You're putting something on her. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama. Ay, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's I respect the show. I do not want to go to the gutter. Don't start vote. kasi. Let's ask You're ng vote. putting something to me. You're putting something to me. Di ba ang liwanag? Oh, you're putting something to me. Tigas talaga ng mukha mo ha, sinungaling ka. Ngayon binago mo. Hayop ka talaga, hayop ka. Kapal talaga ng mukha mo. Ayaw mong tanggapin ang pagkakamali mo na mahina ka sa English. Hayop ka, cum laude ka pa naman. Ulitin. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's Pakinggan nyo mabuti ha. respect the show. I do not want to go to the gutter. Don't start ng vote. kasi. Let's ask You're ng vote. putting something to me. But you are You're putting something to me. Pero dito sa propaganda niya, iba na. Balik natin. Used to indicate that someone does not believe what is being said. Okay? Pero what I use is you're putting it on me. You're putting it on me. Hayop talaga. Yun daw yung sinabi niya. You're putting something on me. On me. Hayop ka. Tigas ng mukha mo. Kapal talaga ng mukha mo. Hayop ka talaga. Di ka malang nag-sorry. Cum laude ka pa naman. Ang hina-hina ng English mo. Hayop ka talaga. Babu.